Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Magandang umaga mga kasari manukan. Doc Fe po muli para ihatid sa atin ang napaka-exciting na paksang pagmamanukan. This time po, iikot ang usapan natin sa broiler chicken meat. Kausap po natin ngayon si Dr. Erwin Joseph Cruz, naturingan din pong poultry specialist. Magandang umaga, Dr. Fe, at sa ating mga televiewers. Napag-uusapan po namin ni Doc Erwin, napakarami pong opportunities para sa mga naghahangad na nais pasukin ang negosyong broiler raising. Bakit po ito nasasabi? Tingnan na lang po natin. Ang populasyon ng Pilipinas ngayon ay nasa 100 million at ito'y patuloy pa pong lumalaki taon-taon. So ito po'y napakalaking hamon sa mga nasa negosyong kainan. Diyan po papasok ang restaurant at fast food. Itong ganitong kalaking population, nangangahulugan din po na malaking supply ng broiler chicken meat ang kakailanganin. And kasabay po nitong growth ng population na ito ay ang pagtaas po ng activity natin sa turismo. So kung saan may turismo, nandun din po ang mga kainan, nandun din po ang mga opportunities para sa mga ating mga broiler raisers. Tama ka dyan, Dr. Fe. At dapat maging lubos ang ating pagkakataon na magkaroon ng oportunidad na palaki ng broiler industry. Ini-invite namin kayo mag-start up ng broiler chicken industry sa Pilipinas. Ngunit bago ang lahat, kailangan alamin natin ang mga pamantayan tungkol dito. Ang isa ay dapat at pinapalaki sila ng 1.6 to 1.8 kilos sa 32 days. Pagka po tayo lumalagpas sa edad na yan, tayo po ay hindi kumikita ng lubos. Pangalawa po, dapat po ang ating manok, pagka po kinatay, dapat po ay nagtitimbang ng mga 1.2 kilos to 1.3 kilos. Ang hugis po nila ay dapat maalsa ang dibdib, maalsa ang hita, at sariwa ang itsura. Pagka po ating kinatay ito, magkakaroon po tayo ng magandang balat at parang sariwang-sariwa. Kaigay-gayang kunin ng ating mga mamimili. Dapat pagka ang ating manok ay kinatay, dapat po ay walang amoy at malinis tingnan. Isa pong napakalaking hamon sa ating mga broiler raiser ay ang pabago-bagong presyo ng live chicken. Nais natin syempre kumita ang mga broiler raiser so sa paano pong pamamaraan. So nandyan pa po papasok ang meat processing kung saan pwede po natin i-process ang broiler chicken meat into chicken tocino, chicken relleno, at marami pa pong iba. Tama po yan. At nakakagawa po tayo ng value adding sa ating produkto. Ito po ay mga katulong na mas kumita ng malaki. Kumbaga, ang value adding ay bibigay pagkakataon sa ating mga farmers na kumita na mas maluwag kaysa sa pagbebenta lamang ng dressed chicken. At alam nyo ba mga televiewers na ang Pilipinas ay ngayon ay isang member ng ASEAN, ay meron tayong ASEAN Economic Community. At tayo ay bilang membro ay magkakaroon tayo ng pagkakataon mag-export ng ating chicken sa ating mga karatig bansa. Kaya po huwag kayong mag-alala na ang market ay lumiliit, ito ay lumalaki talaga dahil meron tayong additional market later on para sa ating production. At idagdag na po natin dyan, pagiging sertipikadong bird flu-free country ng Pilipinas. Isa pa dyan na maidadagdag ko, katulad po sa mga progresibong bayan, meron po tayong tinatawag na free-range chicken production. Ang free-range chicken production ay pagbibigay ng oportunidad po na ang mga smallholder farmers ay mag-produce ng mga konti lamang na mga manok na pinapagala, ngunit ang presyo nito ay maganda. Ano pang hinihintay natin? Ituloy na natin ang matagal na nating balak na palaguin ang ating broiler raising business. Kung kayo po may mga katanungan, punta lamang po sa aming website, ang yunaco.com. At kung mayroon po kayong na-miss na episode ng Kapihan at Sari Manukan, hanapin lang po sa YouTube. Maraming salamat, Dr. Erwin Cruz. Hanggang sa muli, dito po sa Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman.